Sa isang malayong baryo sa Batangas, may isang matandang breeder na kilala na pangalang Mang Dolfo. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga manok ay hindi matawaran sa tikas, tapang at talino. Maraming breeder ang dumadayo sa kanyang lugar para makabili ng sisiw at humingi ng payo, pero kakunti lamang ang pinagkatiwalaan niyang maturuan ng kanyang mga sikreto. Lumaki si Dolfo sa kulungan ng mga manok. Ang kanyang ama ay isang alamat noong dekadas 30, kilala sa tawag na tandang matikas. Bata pa lamang, siya ay pinapanood na niyang magsabong kanyang ama. Paano humawak ng tari, paano magpakondisyon ng manok, at paano tumaya ng may dangal. Ngunit, isang araw, isang matinding bagyo ang dumaan at tinangay ang buong farm. Kasama na sa nawala ang kanyang ama, na huling nakitang sinisikap iligtas ang kanyang mga alagang manok. Sa edad na 18, nagdesisyon si Dolfo na muling buhayin ang farm. Sa tulong ng isang natirang manok at gamit, nagsimula siya muling gumising na siya bago sumikat ang araw, naglalakad at sa damuhan habang dalang timba at pagkain. Isa-isa niyang kinakausap ang mga manok, tila ba ang koneksyon siyang higit pa sa karaniwan. Hindi lang laban ang labanan dito mga anak, kundi puso, bulong niya sa kanyang pinapainom. Isang araw may dumating na estanghero, matandang lalaki, nakasuot ng itim at may hawak na kahon. Pamigay niya kay Mang Dolfo ang isang sisiw na kulay abo-pula at may kakaibang tingin sa mata. "Alagaan mo siya, hindi siya ordinaryo," sabi ng matanda at nawala na di man lamang direksyon. Pinangalanan ni Mang Dolfo ang manok na si Asiro. Mula sa unang ensayo pa lamang, nakapansin-pansin na hindi tulad ng iba, marunong umiwas, marunong umatras at umatake parang tao kung mag-isip. Pagkalipas ng 3 taon, si Asiro ay handa na. Isali siya ni Mang Dolfo sa isang prestiyosong laban sa Araneta Coliseum. Doon niya nakaharap ang pinakamalakas na breeder sa bansa, mga mamayamang negosyante at tanyag na sabongero. Hindi umasa si Mang Dolfo na sa galing ng manok lamang. Siya mismo ang nagbitaw, siya mismo ang nag-timing at sa loob ng 5 segundo, isang sultada lang bagsak ang kalaban. Nabulalas ang announcer. "Hindi lang ito panalo, ito ay alamat." Makalipas ang 5 taon, pinili ni Mang Dolfo na itigil na ang sabong. Ang farm ay iniwan niya sa kanyang apo na si Elmo, na noon ay isang batang nangarap lamang bago siya tuluyang magpahinga. Tinuro niya kay Elmo ang pinakamahalagang leksyon. "Anak, ang tunay na tagumpay sa sabong ay hindi lang panalo. Ito ay kung paano mo pinalaki at pinalagaan at minamahal ang mga manok na parang bahagi ng pamilya mo." Sa huling tagpo, nagkita si Mang Dolfo na nakaupo sa duyan sa ilalim ng punong mangga habang pinapanood ang kanyang apo nag-ensayo kasama si Asiro Jr., ang anak ng alamat.